ibig sabihin, tuloy-tuloy. It's about flow. Yung agos ng mga suntok, tuloy-tuloy siya. At saka madaling i-apply sa atake o sa depensa man. So, ito yun oh. Oh. Sa ganito. Ang drill ha, ang drill. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Di ba common o karaniwan nakikita natin sa mga boksingero itong style na ito? 1, 2, 3. 1, 2, 3. So kung kaliwiti, 1, 2, 3. Yun. Galing sa sinubali. Kasi nung pinag-aralan ko nga yung hugis ng sinawali, ginawa ko na konting twist. Ginawa ko na konting paliko. Nagkaroon ng konting pag-aayos. Nagkaroon ng konting pagbabago. So halip na ito, 1, 2, 3. Ito ang inuna ko. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Di ba? Ngayon, nung napag-aralan ko ito na, sabi ko, magandang drill ito na ginagamit ng mga boksingero. Yan. So, mayroon tinatawag na lahat sa taas na tira. Highline o sa taas, sa taas, sa taas. Ibig sabihin, sa ulo, ang mga patama. Pwede rin gamitin sa tiyan, sa blue line. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So pwede siya. So ngayon, kung gusto mo magkaroon ng variation, gawin mong 2 sa ulo. Di ba? Karamihan sa mga boksingero ginagawa na 1, 2, tapos dito naman sa baba. 1, 2, 3. So, kung kalibitin ka, ganun din. 1, 2, 3. Diba? So, binaba mo lang yung isa, 2 sa taas, binaba mo yung isa. Pwede namang palitan. Isa sa taas, isa sa baba, isa sa taas. Ganito. 1, 2, 3. O, 1, 2, 3. So, pwede siya. Pwede namang pwede 2 sa taas, 2 sa baba, isa sa ulo, o kaya baligtad. 1 sa taas, 2 sa baba. O kaya mag-umpisa ka naman 3 sa baba. O kaya 2 sa baba, 1 sa taas, o kaya 1 sa baba, 1 sa taas, balik ko rin sa baba. So pwede ka siyang magkaroon ng mga maraming variation. Marami kang mapagpipilian sa sinawali. Ito yung matagal ko nang sinasabi na hindi talaga maintindihan ang mga datihang mga administrador noong araw. Ito yun. Sinawali ay ginagamit talaga ng mga boksingero. Ngayon, paano naman yung sinasabi ko na ginagamit ng mga sa Aikido, kaya sa yung mga hawak ng mga pandipinsa, katulad ng mga wrestling. Ganito naman yun. Pag may nagdating sa'yo na humawak sa sa ulo, sa leeg, tatakaling ka, gamitin mo rin yung sinawali. Halimbawa, nakaganito ang posisyon. Ganito, tinatakal ka. Pwede mong ilagay yung kamay mo ganito ang galaw, isa. Ipasok mo dito sa niya. Yan. Tapos hawakan mo, ganun. Gagamitin mo ngayon yung kilikili mo. Pag ganun mo, nakahawak dito, tataas mo lang. Pwede mo siyang itulak doon para matanggal yung
pagkasakal sa'yo, pwede mo siyang itulak ko. Pero, dahil sa gusto mo dumog, itataas mo lang yung kamay mo, gano'n, overlapping, o dito sa ano ng kamay niya. Tapos, hawakan mo dito. Pag gano'n. Tapos ipitin mo ngayon ng, ano mo, ng kilikili. Tapos gamitin mo na itong ano. So, madali siya. Pwede siyang pang-atake, o pwede siyang pang-control. Kukontrolin mo yung kalaban mo. Kukontrolin mo para hindi na siya makagalaw sa susunod na mga tira niya. Hindi niya magagawa. Halimbawa, sumuntok siya ng 1-2. Tapikin mo lang. Tapos hawakan mo yung tapikin mo, kaya salagin mo ng kamay. Pag suntok niya, salagin mo nito. Sa oras na tumama yung kamay niya dito, hawakan mo na. So, ibig sabihin, sabay. Sabay siya. Huhulihin mo. Yung parang may bola sa'yo na ibinato. Yung katulad doon sa volleyball. Pag, ano ng bola, isasaluhin mo. Cut. Pagka nasalo mo na, nahawakan mo ngayon, o ipitin mo ng ano, gamitan mo ng balikat ipit. Pagka nasalo mo dito, nasalo mo siya, tapos itong kamay mo na nasa ibabaw ng kamay niya, pwede mong ipitin na, ganoon. O, hawak ka naman sa ulo na kasi close range na yon. Maraming ano ang sinawali. Pwede siyang atake, pwede siyang pang-depensa, pang-control siya. Pang-control. So sa mga mahilig doon sa sa controlling, para yung kalaban hindi makapag-atake sa iyo ng marami, kukontrolin mo yung galaw niya. Sa unang galaw niya, gamitan mo na ng sinawali para makontrol mo ang galaw niya. Ang control hindi lang yung para sa panggalaw, kundi para na rin sa distansya. Pag may sumuntok sa'yo, kontrolin mo sa distansya, huwag kang magpapalapit. Gagamitan mo ng sinawali style. Yung movement ng kamay, ang ibig nyo sabihin. Sinawali, movement ng kamay o galaw ng kamay. Dahil itong galaw ng kamay, pagka paulit-ulit mo siyang ginagawa sa araw-araw, nadidevelop yung reflex mo. So kung may sumuntok sa'yo, madali mo siya natapik, nakontrol mo kaagad ang distansya, nakalayo ka kaagad. Ganun siya ang sinawali. So controlling by using your distance, or controlling sa malapit, gagamitan mo ng dumog. Ganun siya napaka-applicable sa lahat ng sitwasyon. Iba-ibang kalaban, iba-ibang sitwasyon, nagagawa mo yung gusto mong gawin dahil nagkaroon na ng memorya yung mga muscle mo. Kaya mahalaga na sa araw-araw magsasanay ka, o kaya lagi mo siyang gagawin para maging reflex ng muscle. Ang kagandahan pagka nagkaroon ka na ng reflex ng muscle o muscle memory, ang kagandahan nito, hindi na siya nag-iisip. Kusa siyang instinct siya. Kusang gagalaw. Hindi na mag-iisip. Kaya pagka nalaman mo itong kagalingan o kahusayan sa pagkilos o paggalaw ng arnis, para kang mayroong isang kasanayan o kagalingan ng pagmamaniho ng kotse.
Hindi ka na nag-iisip kung saan na lang siya gagalaw, kung saan mo gusto. Yun ang kagalingan ng tinatawag na reflex ng muscle o memory muscle. Mas maganda yan kaysa mental skill. Kasi mabilis. Hindi ka na nag-iisip kung saan na lang siyang may sumuntok sa'yo kagad, kakatik mo na kagad kasi nasanay ka na doon sa sinawali mo. Diba? Ganon mga kaibigan ang kahalagaan ng pagte-training o pagsasanay ng sinawali para magkaroon ka ng muscle memory, instinctive reaction. Pagka ginagawa mo yan na may partner, dalawa kayo nagpapalitan ng sinawali, ang mga mata mo nagiging mabilis. Mabilis yan. Hindi siya basta-basta kumukurap. Pagka ginulat mo, hindi siya basta-basta gagano siya pipikit eh. Katulad ng mga hindi nagpa-practice ng martial art, pag ginano mo sa mukha, pipikit. Ganun siya hysterical. Pero pagka nagpa-practice ka ng sinawali na yung mata mo, hindi na siya hindi na kumukurap. Kahit na doon pa sa hindi siya kumukurap. Sa halip magiging mabilis siya. Kasi yung ulo mo, habang ka, minsan umiinda-indayog, minsan habang nagpa-practice kayo, gumagalaw kayo, kaya po umiikot pa kanan, umiikot pa kaliwa, pwedeng sa baba, pwedeng sa taas, baba, taas. So madali siyang magiging instinctive yung mo. Kaya may sumuntok sa iyo, hindi lang basta ganun ng kundi may kasamang bigat ng balikat. Hindi lang basta ganun sa sinawali, kundi mayroon talaga siyang, diba, pag sumuntok ka ng ganun, kasama ang balikat. Pag suntok mo dito, balikat din. Dito mo gaano siya pagka sumusuntok na may kasamang balikat. So mahalaga yung balikat. Pag tumama siya, uurong yun doon. Uurong. Susundan mo ngayon. Hindi para tumama kasi malayo. Ang gagawin mo yung pag naulong siya, hahakbang ka ngayon. Ayun. Umurong. Napaulo kasi natamaan mo. Hakbagan mo ngayon na may kasamang depensa. So ngayon malapit ka na. So gaano kabilis siya, gaano kalakas yan. Pag suntok mo, umurong, may depensa ka kagad, pang! Doon kagad siya dito. Knock out yung kalaban mo. Kasi yung pangalawang tira mo, yun ang tinatawag na hook, pakalawit. Yun ang nandun sa pakalawit na suntok ng redunda. Pakalawit na suntok. Yung una, snappy, may kasamang balikat. Paglapit mo ngayon, mayroon ka ng palangga. Kung sakaling sumuntok siya, kakalawitin mo siya ngayon dito. Hindi niya makikita kasi dito dumaan. Pag ganun, so yung pakalawit mo na ganun, nagbibigay ng posisyon na sa kaliwa mo para kusa siyang bumaba. Para naman sa uppercut. Gawin ko ng marahan. Sumuntok. Lumayo. Depensa. Sumuntok. Kinulit ulit.
Tumayo. Nilapitan ng dipisa, kinalawit. Gaano siya kalakas. Bubuwal talaga yung kalaban mo. Ganon katindi ang isang martial artist na Pilipino pagdating sa paggamit ng kamay. Kasi nga galing doon sa mga mananabas ng tubo, gumagamit ng sinawali sa pagtadtad ng pagtabas ng tubo. Kaya yung mga Pilipino na napunta sa Amerika nung lumalaban doon,